Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparirini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ke-26 na linggo sa karaniwang panahon at sa tulong ni San Lorenzo Ruiz atin dinawang maisabuhay at maialay ang ating buhay alang-alang sa paninindigan natin sa pananampalataya at pananalig sa Panginoong Hesukristo. At atin din pong iniaalay ang misang ito para sa lahat ng mga seaman, mga seafarers, nagtatrabaho sa barko, mapa-luxury o cargo ship, lahat po ng mga migrant families, migrant workers. So, ipinagdarasal po natin sila sa misang ito.
At muli, para sa kaalaman natin, at huwag nating kakalimutan, pagkatapos ng buhay natin dito, sa mundong ito, mayroon tayong kabilang buhay. Matatapos ang buhay dito para tayo magpatuloy sa kabilang buhay. Naintindihan po ba? Sabihin nyo nga, kabilang buhay. Yan. Sa kabilang buhay, may dalawa tayong pagkakalagyan. Buhay sa impyerno, buhay sa langit. Dalawa lang po yan. Pag narinig nyo naman, ba't may purgatorio? Purgatorio, bahagi na yan ng langit. Kasi lilinisin ka muna, kaya nga purga. Lilinisin para ng pag sapat na ang panahon ng paglilinis, sa langit na. Hindi yan yung, ay bumagsak sa paglilinis, impyerno. Hindi po yan. Ha? So, langit at impyerno. Naiisip nyo ba kung, halimbawa, ito na ang huling gabi mo, saan ka bukas? Iniisip ba na? Naisip nyo ba? Kayo po mga senior na nasa harapan, naisip nyo ba na bukas, saan kaya ang buhay ko? Uy, madadamahan kayo, no? Totoo kasi yan. Sa ayaw at sa gusto mo, mamamatay tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, matatapos ang buhay natin sa mundong ito. Kaya ngayon, pinapaalalahanan tayo, paano tayo namumuhay sa mundong ito. Kasi yun yung mag-identify kung anong buhay tayo meron sa kabila. Ngayon, sa Ebanghelyo natin, mayroong dalawang tauhan na ginamit si Kristo para ipaliwanag o iparating ang babala at paalaala sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya o ayaw sumunod sa kautusan. Yung mayaman, nang mamatay ang mayaman, sa impyerno napunta. Yung pulubi na nagangalang Lazaro, nang mamatay siya, sa langit napunta. Taas ang kamay ng mga mayayaman dito. Wala? Lahat mahirap? Ano bang basihan natin kasi? Yung pamantayan kasi natin ng mayaman at mahirap. Kasi yung mga kilala nating mayaman, ang tingin nila sa sarili nila, mahirap pa rin. Kahit bilyon-bilyon na ang pera nila, mahirap pa rin. So ano bang basihan natin? Linawin natin ulit, ha? Lalo na para sa mga estudyanteng naririto, ha? Hindi napunta sa impyerno yung mayaman dahil mayaman siya. Kasi hindi naman masamang yumaman. Kaya nga, itong mga kabataan natin dito, kaya nga kayo pinag-aaral. Dahil naniniwala ang pamilya ninyo, ang mga magulang ninyo, kapag nakapag-aral kayo, malaki ang tsansa, yumaman kayo. Makagraduate kayo, makapagtrabaho kayo, kumita kayo ng malaki, maging engineer kayo, maging doktor, maging police, maging lawyer, para yumaman. Dahil ang isang mayaman, maginhawa ang buhay. So, hindi masamang maging mayaman. Ngayon, bakit napunta sa impyerno yung mayaman dito sa ating kwento? Kasi ang sabi dito, siya ay nagpasasa sa buhay sa lupang ibabaw. Tinan niyo po, mula sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos, isang babala din ang ibinigay dito. Sabi, kahabag-habag kayong mga namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayong nahihiga sa mga magagarang kama, nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain habang ang iba ay naghihirap. Sa malalaking mangkok kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinampapahid ninyo sa katawan. Pero yung, sabi dito, no, yung pagkawasak ng Israel, naisip nyo ba? Naintindihan na ba? Bakit napunta sa impyerno? Kasi mayaman na siya,
pero nagpasasa. Ibig sabihin na nagpasasa, yung lifestyle, labis-labis na lifestyle. Parang sa panahon natin ngayon, yung nangyayari, maraming binabaha, marami ang lubog pa rin sa baha nitong nakalipas na mga bagyo, lalo na si Opong, maraming nawala ng bahay. Ngayon, hindi pa alam kung saan kukuha ng pagkain. Kahit sardinas, okay lang. Pagtitiisan na, sopas, okay na yan. Samantalang maraming tao, ang tingin natin mayayaman, pero nandoon, nasa kanilang magagarang bahay, kumakain, gumagastos ng libo-libo sa isang dining lang, sa isang upuan lang. Sabi po, may kalalagyan tayo nito. Ngayon, bakit napunta sa langit yung mahirap? Pag mahirap ba, automatic langit? Ang sabi sa Ebanghelyo, siya ay nagtiis ng kahirapan nung siya ay nabubuhay. Hindi siya nagnakaw, hindi siya nangurap, hindi siya gumawa ng ghost project. Siya ay nagtiis sa buhay. Kasi pwede sana niyan, di ba? Yung mayaman, pwede niya sanang tinulungan yung pulubi. Pero wala siyang ginawa. Yung mahirap, pwede niyang nakawan yung mayaman, pero hindi niya ginawa. Nagtiis. Ganun yung tinatawag nating pagtitiis. Yung pipiliin mo pa ring mamuhay sa katwiran, gaya ng sinasabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ang sabi niya, mamuhay ka sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Hindi kakapit sa patalim. Hindi ka kakapit sa tao, na yung tao namang ito, gagamitin ka lang. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Kung mahirap ba yan? O mayaman? Kung mayaman, tanongin niyo, paano kayo maman? Di ba? Magandang tanong din kasi yun. Paano kayo maman? Nagtiis ka ba? Nagsikap ka ba? O, tingnan niyo ulit yung katabi ninyo. Kung mahirap, mahirap ba? Uy. O, bakit ka mahirap? Diba? Bakit ka mahirap? Nagkaroon ka, siguro naman, no? Binigyan ka naman siguro ng pagkakataon. Nung pinag-aaral ka, ayaw mo mag-aral. Kaya ka naghihirap. Nung binigyan ka ng pagkakataon para guminhawa ang buhay sa pamamagitan ng pagpili ng mga iboboto, pero hindi mo ginawa, nagpabayad ka. O ngayon, asa ka na lang sa akap. Buwan-buwan, pipila ka. Minsan, ay, palyado, wala ngayon. Lalo na, ay, magpapalit ng administrasyon. 3 buwan, walang ayuda. Bakit ka mahirap? Maganda rin kasing tanungin nyo, no? Paano kayo maman at bakit ka nananatiling mahirap? Kasi mahirap yung, Lord, ang hirap naman ng buhay, pero hindi ka ba binigyan ng pagkakataon ng Diyos na ayusin ang buhay mo? Kaya sa mga taas nga ang kamay ng mga estudyante dito, lalo na yung mga taga St. Joseph. Yan. O, sabihan nyo nga yung mga kaklase ninyo, magtiis-tiis muna. Ibig sabihin, kasi kailangan nyong alalahanin, yung mga magulang ninyo, trabaho ng trabaho. Minsan nakokompromise na nga yung oras nila para sa inyo, para lang maibigay yung maginhawang buhay sa inyo. Alam niyo ba kung ilang oras nagtatrabaho ang magulang ninyo para mabuo lang yung minimum wage? Magkano ang minimum wage? 600? 700? Mga ganyan, 600 to 700. Dito ka sa Manila. Kasi magkaiba pa eh. Pag sa probinsya, mababa. Pero pareho lang ang presyo ng Jollibee. Naisip niyo ba? Dito, 600 plus.
ang minimum wage. Sa probinsya, 400 plus. Pero pag pumasok ka sa Jollibee, pareho ang presyo. Mas mahal pa nga ang bilihin doon. O, sige, balik tayo. Mga bata, mga estudyante. Alam niyo ba ilang oras ang ginugugol ng magulang ninyo? Maging yung mga nasa abroad. Sa may mga OFW na nagtatrabaho abroad. Kung ilang oras nilang binubuno, para lang, ilang trabaho ang papasukin para makakuha ka ng sapat na panggasto sa isang araw. Tapos magkakape ka lang. Magkano ang kape? 200? Sa isang upuan. Tapos pag hindi ka nakapagkape, pakiramdam mo, aping-api ka, ang sarap mong pektosan. Tiis muna. Kung makapag-aral ka, kasi pasalamat ka, nakakapag-aral ka, na ipapadala ka sa isang eskwelahan, pagpasalamat ka doon. Pag nakapagtrabaho ka na, yan, kahit maglaklak ka ng kape, iyon na yan. Isipin mabuti ha, bago magpabili, bago umasta at mamuhay ng marangya, isipin mabuti kung anong hirap ng mga magulang ninyo para lamang kumita per day. Kasi yung mga magulang ninyo, huwag niyong piliting gumawa ng mga ghost project para lamang may maibigay sa kapritsyo ninyo. Huwag niyong pilitin, huwag niyong itulak gumawa ng masama para lamang maging mayaman kayo. Kasi pwede naman pong maging masaya sa simpleng pamumuhay. Paminsan-minsan, pwede namang ipamper yung sarili. Paminsan-minsan. Kaya lang kung gagawin mong bisyo ang mag-shopping, gagawin mong bisyo linggo-linggo o taon-taon, wala pang isang taon, gusto mong magpalit ng cellphone, mapupunta tayo sa impyerno pare-pareho ng ganitong pag-uugali. Ha? Matutong magtiis, pero namumuhay ng may kabutihang loob. Mga sakristan, ha? Mga kabataan, mga estudyante, ha? Tulungan din ninyo at ipadaman ninyo sa inyong mga magulang na minsan din na nila kinakailangang isubsob ang sarili para lamang sa kapritsyo. Huwag niyong itulak na mag-abroad pa sila. Magkakalayo-layo pa kayo. Kasi nararamdaman nila gusto niyo ng branded na damit, branded na sapatos, lahat gusto niyo. Darating yung panahon mo, mararanasan mo din yan. Makakain mo ang gusto mong kainin, masusuot mo ang gusto mong suotin, pero sa ngayon, tiis muna. Kung may ganda ka, edi tiis ganda muna. Kung wala, tiis lang talaga. Kesa nauuwi tayo sa paggawa ng masama eh. Hindi natin inuhusgahan po ha, yung mga naririnig natin sa hearing, yung mga kontraktor, mga congressman, politiko natin, hindi natin sila hinuhusgahan. Pero pinaalalahanan natin. May panahon pa para ayusin yung mga sirang mga project. May panahon pa para itama ang mga pagkakamali. May panahon pa para itigil ang pagnanakaw. Bago mahuli ang lahat. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.